Biglang natuklasan ni Prinsipe William ang isang maliit na pagbabago sa listahan ng protokol ng seremonya. Sa unang tingin, tila isa lamang itong simpleng pagsasaayos. Idinagdag si Laura Lopez, anak ni Reyna Camila, mula sa una nitong kasal, sa hanay ng mga pinararangalan na panauhing sasalubong sa mga bisita. Ngunit para kay William, hindi ito isang inosenteng pagbabago. Habang lalo niyang sinisiyasat ang dokumento, mas marami siyang natuklasang hindi regular. Bakit bibigyan ng ganoong mahalagang posisyon ang isang taong walang titulo sa maharlikang pamilya? Sino ba talaga ang nasa likod ng desisyong ito? At bakit lumitaw ang pangalan ni Haring Charles sa mga kautosang mariin niyang itinangging inilabas niya? Habang tahimik na itinutulak ni Camila ang mas malawak na paglitaw ng kanyang anak sa publiko, nagsimula naman si William ng isang investigasyong maaaring yumanig sa ugnayan ng maharlikang pamilya hanggang sa pinakaugat nito. Ngunit may sapat bang kapangyarihan si Prinsipe William upang lansagin ang isang planong matagal at maingat na inihanda? Tom, noong mga unang araw ng Hunyo 2026, nababalot ang London ng malamig na simoy ng papatapos na tag-init. Nakatuon ang buong Britain sa isang mahalagang kaganapan ng maharlikang pamilya. Ang kasal ni Peter Phillips, panganay na apo ng yumaong Reyna Elizabeth II. Nakatakdang idaos ang seremonya noong Hunyo 6 sa All Saints Church sa Gloucestershire bilang isang pribado at maginhawang pagdiriwang na nananatiling may malalim na tatak ng tradisyong Windsor. Wala pang isang linggo bago ang malaking araw, biglang nabalot ng tensyon ang Buckingham Palace. Si Reyna Camila, na karaniwang kalmado at maingat, ay naglatag ng isang mungkahing nagdulot ng kaguluhan sa mga tagapag-ayos ng kasal. Hiniling niyang isama si Laura Lopez, ang kanyang anak mula sa unang pag-aasawa, sa hanay ng mga pinararangalan na panauhing sasalubong sa mga bisita. Si Laura, isang 47 anyos na babae na nagpapatakbo ng isang art gallery at namumuhay ng pribado, kasama ang kanyang asawa at mga anak, ay hindi kailanman nagkaroon ng opisyal na tungkulin sa maharlikang pamilya. Ang paglalagay sa kanya sa ganoong posisyon ay nangangahulugang tatayo siya sa tabi ng mga nakatataas na miyembro ng pamilya, sasalubong sa mga bisita at lilitaw sa mga opisyal na larawan. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng palasyo. Marami ang nagulat, ngunit walang agad na naglakas loob na tumutol. Iniharap ni Camila ang mungkahi ng banayad na para bang isa lamang itong kahilingan ng isang ina para sa kanyang anak na makibahagi sa isang okasyong pampamilya. Si Laura ay bahagi ng ating pamilya, sabi niya sa punong tagapag-ayos sa isang maikling pagpupulong. Matatag ang kanyang tinig, ngunit nanatiling magalang at elegante ang kanyang paraan. Gayunman, agad na napansin ni Prinsipe William, ang prinsipe ng Wales at tagapagmana ng trono, ang mungkahing ito. Nang matanggap niya sa email ang na-update na plano ng kasal, nasa Kensington Palace siya at katatapos lamang ng pulong kasama ang kanyang advisory team. Binuksan niya ang dokumento at agad na tumigil ang kanyang tingin sa linyang Laura Lopez, Honored Guest Reception Line. Nagbago kaagad ang ekspresyon ni William. Ibinaba niya ang dokumento sa mesa habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay. Alam na alam niya ang halaga ng dugong maharlika at ang maselang hangganan sa pagitan ng tradisyon at personal na pagbabago. Hindi opisyal na miyembro ng maharlikang pamilya si Laura, sabi ni William sa kanyang pribadong kalihim, mababang ngunit puno ng tensyon ang boses. Bakit nasa ganoon kahalagang posisyon ang kanyang pangalan? Hindi niya ito maaaring baliwalain.
bilang magiging hari, dala ni William ang pananagutang protektahan ang pamana na pinaghirapang itaguyod ng kanyang mga lolo't lola. Matanda na si Haring Charles at hindi na tulad ng dati ang kanyang kalusugan. Anumang maliit na pagbabago sa royal protocol ay maaaring maging mapanganib na huwaran sa hinaharap. Malinaw na naramdaman ni William na sa likod ng tila inosenteng kahilingang ito ay may nakatagong pangmatagalang estratehiya. Hindi ito ang unang pagkakataong tahimik na sinubukan ni Camilla na itaas ang katayuan ng kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, dahan-dahan niyang itinulak ang imahe ni Laura sa pamamagitan ng mga charity event at pampublikong pagdalo. Tumayo si William at naglakad-lakad sa loob ng silid. Naghahalo ang pagkabalisa at galit sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga nagdaang taon kung kailan unti-unting pinagtibay ni Camilla ang kanyang papel matapos maging reyna. Ngunit ang ipasok si Laura sa honored guest reception line sa kasal ni Peter Phillips, isang mahalagang kaganapang pampamilya, ay para kay William ay sobra na. Kung papayagan ito, unti-unting masasanay ang publiko na makita si Laura sa tabi ng mga pangunahing miyembro ng maharlikang pamilya. Sa hinaharap, maaari na siyang humiling ng mas malawak na papel, opisyal na pondo, o maging pantay na pagkilala. Hindi ito ganoon kasimple, bulong ni William sa kanyang sarili. Nagpasya siyang hindi mananatiling tahimik. Nang hapon ding iyon, hiniling ni William sa mga tagapag-ayos na ibigay ang buong dossier kaugnay ng pagbabagong ito. Kailangan niyang malaman kung saan nagmula ang mungkahi, sino ang sumuporta rito, at paano nito maaapektuhan ang kabuuang estruktura ng kasal. Naging mabigat ang hangin sa loob ng palasyo. Nagsimula na ang isang tahimik na paghaharap. Si William, dala ang likas na pakiramdam ng isang magiging hari, ay malinaw na nakita ang banta sa katatagan ng maharlikang pamilya. Si Camilla naman, taglay ang tibay ng isang babaeng nakalampas sa napakaraming eskandalo, ay determinado ring hindi umatras. Ilang araw na lamang ang natitira bago ang kasal, ngunit isang tunay na labanan sa kapangyarihan ang nagsimula na. Matapos matanggap ang impormasyon tungkol sa mungkahi ni Camilla, hindi mapakali si Prinsipe William. Nang gabing iyon, sa kanyang pribadong opisina sa Kensington Palace, ipinatawag niya sa kanyang assistant ang kumpletong mga file ng organisasyon ng kasal. Ang gininto ang ilaw ng desk lamp ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng seryoso at mabigat na ekspresyon. Sinimulan ni William na suriin ang bawat pahina ng maingat. Noong una, balak lamang niyang magsagawa ng mabilisang pagsusuri. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, lalo niyang napagtanto ang lawak ng mga irregularidad. Sa orihinal na planong inaprubahan 2 buwan bago ang kasal, ang hanay ng mga pinararangalan na sasalubong sa mga bisita ay binubuo lamang ng 8 pangunahing miyembro ng maharlikang pamilya, sina William at Catherine, Prinsipe Harry, ilang pinsan ni Peter, at mga kinatawan mula sa panig ng nobya. Wala kahit saan ang pangalan ni Laura Lopez. Ngunit sa pinakahuling bersyon ng dokumento, ipinasok ang pangalan ni Laura sa 3 pwesto, kasunod mismo ni na William at Catherine. Hindi lamang siya sasalubong sa mga bisita. Nakatakda rin siyang lumitaw sa opisyal na family photo session at maupo sa pinakaprestihiyosong mesa malapit sa mga punong abala. Lumawak ng malaki ang papel ni Laura. Mula sa pagiging espesyal na panauhin
Naging isa na siyang pinararangalan na tagasalo ng mga bisita. Mahigpit na hinawakan ni William ang file. Halata sa kanyang boses ang tensyon nang tawagin niya ang kanyang assistant. Anong klaseng pagbabago ito? Sino ang nag-aproba na ilagay si Laura Lopez sa posisyong ito? Bahagyang nag-atubili ang assistant bago sumagot. Mahal na prinsipe, ayon sa mga tala, ginawa ito sa kahilingan ni Reyna Camila. Sinabi nilang layunin nitong palakasin ang pagkakaisa ng pamilya. Umiling si William. Bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang labi sa isang malamig na ngiti. Inaasahan na niya ito, ngunit nagulat pa rin siya dahil alam niya ang tunay na kahulugan ng pagbabagong iyon. Kung tatayo si Laura sa hanay ng mga pinararangalan na sasalubong sa mga bisita, mabilis itong ituturing ng publiko at media bilang tahimik na pagkilala sa kanya. Kakalat ang mga larawan niya habang nakikipagkamay sa mga pinuno ng estado, maharlika, at iba pang matataas na panauhin habang nakatayo sa tabi ng mga pangunahing miyembro ng royal family. Hindi lamang ito simpleng posisyon sa isang kasal. Ito ay paglikha ng isang mapanganib na huwaran. Ngayon kasal ni Peter, mahina niyang sabi sa sarili. Bukas, maaaring ibang mga kaganapan na. Pagkatapos unti-unting lilitaw si Laura sa Trooping the Color, sa mga state banquet, at sa iba pang opisyal na okasyon. Unti-unting mabubura ang mga hangganan. Tumayo si William at naglakad-lakad sa silid. Lalong lumalim ang kanyang pagkabalisa. Bilang tagapagmana ng trono, matatag siyang naniniwala na dapat panatilihin ng royal family ang kalinawan pagdating sa dugong maharlika at ranggo. Ang pagpasok sa anak ni Camila mula sa nauna nitong kasal, isang taong walang dugong Windsor, sa ganoong opisyal na posisyon ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malalaking kahilingan sa hinaharap. Naalala niya ang mga panahong tahimik na itinutulak ni Camila si Laura sa harapan. Mga pinagsamang charity event, maingat na piniling family photos, at ngayon, ang matapang na hakbang na ito. Naramdaman ni William na hindi ito basta padalos-dalos na desisyon. Bahagi ito ng isang pangmatagalang estratehiya. Lalong tumibay ang kanyang pasya. Hindi niya maaaring palampasin ang bagay na ito dahil lamang kapos na sa oras. Agad na tinawagan ni William ang punong tagapag-ayos ng kasal. Gusto kong malaman ang lahat. Ang buong daloy ng komunikasyon, mga tala ng pulong, at kung sino ang nag-aproba nito. Ipadala ninyo sa akin ngayong gabi. Ipinagpatuloy niya ang pagsuri sa iba pang dokumento. Habang lalo niyang sinusuri ang mga ito, mas malinaw niyang nakita ang masusing koordinasyon sa likod ng pagbabago. Ang mungkahi ni Camila ay ginawa 4 na araw lamang bago ang kasal. Eksaktong panahong abala ang mga tagapag-ayos sa pagtatapos ng huling detalye. Malinaw na isa itong hakbang upang mapilitang tanggapin ang pagbabago. Dahil sa pressure ng oras, nakaramdam si William ng matinding pangamba. Hindi lamang siya nag-aalala para sa kasal ng kanyang pinsan. Nag-aalala siya para sa kinabukasan ng buong monarkiya. Kung mananahimik siya ngayon, tiyak na may susunod pa. At kapag wala na sa trono ang kanyang ama, maaaring lalo pang itulak ni Camila at Laura ang kanilang mga hangarin. Nang gabing iyon, nagpuyat si William. Sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumentong minarkahan ng pula. Ang hinala ay naging katiyakan. Alam niyang kailangan niyang kumilos. At kailangan niyang kumilos agad. Kinabukasan, nagpasya si William na tuklasin ang pinagmulan ng mungkahi. Hindi niya hahayaang sirain ng isang tahimik na sabwatan ang pamana na tungkulin niyang protektahan.
Sa likod ng biglaang mungkahi ilang araw, bago ang kasal ay isang planong matagal nang inaalagaan ni Camila. Hindi si Reyna Camilla ang tipo ng taong kumikilos ng padalos-dalos. Alam niya kung gaano karupok ang kanyang tunay na posisyon sa loob ng royal family. Bilang ikalawang asawa ni Haring Charles III, batid niyang kapag wala na sa trono ang hari, maaaring lubusang magbago ang kinabukasan niya at ng kanyang dalawang anak mula sa nauna niyang kasal. Sa mga nagdaang taon, tahimik na itinulak ni Camilla ang pampublikong presensya ni Laura Lopez. Inayos niya ang pagdalo ng kanyang anak sa maraming charity event, ang paglitaw nito sa maingat na piniling family photographs, at ang unti-unting pagpasok nito sa mga bilog ng aristokrasya. Bawat hakbang ay maingat na kinalkula upang buuin ang imahe ni Laura bilang hindi na maihihiwalay na bahagi ng royal family. Alam na alam ni Camilla na walang titulo si Laura, walang dugong Windsor, at walang access sa royal funding. Iyon ang pinakamalaki niyang pangamba. Kung hindi tayo lilikha ng sariling lugar, wala nang matitira para sa atin kalaunan. Minsang sinabi ni Camilla kay Laura sa isang pribadong pag-uusap mahigit 1 taon na ang nakalipas. Puno ng pagkabalisa at determinasyon ang kanyang tinig. Malinaw din itong nauunawaan ni Laura Lopez. Ayaw niyang manatili habang buhay bilang anak lamang ng reyna mula sa nakaraang kasal na walang tunay na katayuan. Sa edad na 47, may matatag siyang karera sa pagpapatakbo ng isang art gallery, ngunit hinahangad niya ang pagkilalang nasa mas mataas na antas. Nang tawagan siya ng kanyang ina upang ipaalam ang planong isama siya sa hanay ng mga pinararangalan na sasalubong sa mga bisita sa kasal ni Peter Phillips, hindi maitago ni Laura ang kanyang pananabik. "Ina, tunay bang pagkakataon ito?" tanong ni Laura sa telepono. Bahagyang nanginginig ang boses dahil sa pag-asa. Matatag na sumagot si Camilla. "Oo, ito ang sandaling kailangan nating sunggaban. Ang kasal na ito ay isang kaganapang pampamilya, hindi kasing formal ng koronasyon o ng trooping the color. Kapag nagtagumpay ito, unti-unting masasanay ang lahat na makita kang lumilitaw sa tabi nina William at Catherine." Para kay Camilla, ang kasal ni Peter Phillips ang perpektong entablado. Apo si Peter ng yumaong Reyna Elizabeth II, ngunit matagal na siyang nanatiling malayo sa politika ng palasyo. Magiging mas pribado ang seremonya, may mas maluwag na protokol, ngunit tiyak pa rin itong hahatak ng malaking atensyon mula sa media. Kung tatayo si Laura sa honored guest reception line, malawak na kakalat ang kanyang imahe. Makikita siya ng publiko na nakikipagkamay sa mahahalagang panauhin, nakikipag-usap sa aristokrasya, at lumilitaw sa tabi ng pinakamataas na ranggo ng royal family. Hindi lamang ito isang posisyon. Isa itong simbolikong huwaran. Naniniwala si Camilla na kapag nasanay ang publiko sa mga larawang iyon, magiging mas mahirap ng tutulan ang paglitaw ni Laura sa mga susunod na kaganapan. Nais niyang unti-unting gawing hindi na maiiwasan ang presensya ng kanyang anak sa loob ng royal circle, bilang isang mahalagang figura sa modernong royal family. Nauunawaan ni Camilla ang mga panganib. Alam niyang si William ay isang taong labis na nagpapahalaga sa tradisyon at hierarchy, ngunit alam din niyang nasa panig niya ang oras. Matanda na si Haring Charles III, humihina na ang kanyang kalusugan, at madalas niyang iniiwasan ang mga panloob na alitan. Kung magagamit ni Camilla ng maayos ang maikling panahon bago ang kasal, maaari niyang mapilit ang mga tagapag-ayos na tanggapin ang pagbabago.
bago pa makapaghanda ang sinuman ng matinding pagtutol. Hindi na tayo maaaring maghintay, sabi ni Camila sa isang pinagkakatiwalaang aide ng gabing iyon. Tututol si William, ngunit kapag nangyari na ang lahat, mahihirapan na siyang baguhin ito. Ganito rin ang determinasyon ni Laura. Nakita niya ito bilang isang mahalagang punto ng pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa pagiging isang taong bihirang lumitaw sa publiko, maaari siyang maging pamilyar na mukha sa tabi ng mga pangunahing miyembro ng royal family. Parehong nauunawaan ng mag-ina na kung magtatagumpay ito, mas malawak kaysa dati ang mabubuksang pinto para sa kanila. Ngunit may isang bagay silang hindi inaasahan. Hindi si William ang tipo ng taong madaling sumusuko. Ang kanyang mga hinala ay naging aksyon na, at ang tunay na paghaharap ay nagsisimula pa lamang. Naniniwala si Camila na perpekto ang kanyang plano. Ngunit sa loob ng palasyo, walang lihim na nananatiling lihim magpakailanman. Kinabukasan, nagpasya si Prinsipe William na hindi na maghintay pa. Dumiretso siya sa punong tanggapan ng mga tagapag-ayos ng kasal sa isang pribadong opisina malapit sa Clarence House. Napakabigat ng kapaligiran sa silid pulong. Nakaupo ng tuwid ang mga tauhan mula sa opisina ni Reyna Camilla. Halatang kinakabahan ang kanilang mga mata nang pumasok si William na may seryosong ekspresyon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Inilapag ni William ang na-update na file sa mesa at tuwirang nagtanong, "Gusto kong malaman ng eksakto kung bakit idinagdag ni Reyna Camilla si Laura Lopez sa hanay ng mga pinararangalan na sasalubong sa mga bisita. At para sa anong dahilan?" Sandaling nag-atubili ang isang senior aide bago sumagot. "Mahal na prinsipe, isinagawa ang pagdaragdag na ito ayon sa tagubilin ng hari. Nakatanggap kami ng abiso mula kay Reyna Camilla na ipinapabatid ang kautusan ng kanyang kamahalan, si Haring Charles." Nanatiling nakatayo si William, ngunit sa loob niya ay nagngangalit ang isang bagyo. Tagubilin ng hari? Alam niyang hindi kailanman nakikialam ng malalim ang kanyang ama sa mga detalye ng kasal ng kanyang apo. Lubhang kakaiba ito. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanong sa ilan pang tauhan. Pare-pareho ang kanilang sagot. Ito raw ay kautusan mula kay Haring Charles. Napagtanto ni William na hindi sila lubusang nagsisinungaling, ngunit hindi rin sila nangangahas magsabi ng higit pa. May isang taong tusong gumamit sa pangalan ng hari upang gawing lehitimo ang buong pagbabago. Lalong tumindi ang kanyang hinala. Umalis si William sa pulong na determinadong makipagkita ng personal sa kanyang ama. Nang hapong iyon, nagtungo siya sa Clarence House. Nakaupo si Haring Charles III sa kanyang pribadong drawing room, mukhang pagod matapos ang isang gamutan. Nang makita niyang pumasok ang kanyang anak, mahina siyang ngumiti. Hindi na nag-aksaya ng oras si William. Umupo siya sa tapat ng kanyang ama at agad na nagsalita. "Ama, nais kong malinaw na itanong ang isang bagay. Talaga bang iniutos ninyo na isama si Laura Lopez sa hanay ng mga pinararangalan na sasalubong sa mga bisita sa kasal ni Peter?" Sandaling natigilan si Charles III, pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Kitang-kita sa kanyang muka ang pagkagulat. "Wala akong sinabing ganoon, William. Ang tanging nais ko lamang ay maging maayos at simple ang kasal, gaya ng gusto ni Peter. Hindi ako nakialam sa listahan ng mga bisita o sa mga posisyon sa pagtanggap." Naramdaman ni William na umakyat ang dugo sa kanyang muka. Pinilit niyang pigilan ang sarili, ngunit bahagya pa ring nanginig sa galit ang kanyang tinig. Ngunit sinabi ng mga tagapag-ayos na ito raw ay kautusan ninyo. Ginamit nila ang inyong pangalan upang aprubahan ang pagdaragdag kay Laura. Sandaling nanahimik si Charles,
Pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim. Agad niyang naunawaan ang problema. "Camila!" bulong niya, hindi maitago ang pagkadismaya. Sa sandaling iyon, ganap nang nakatiyak si William. Sadyang ginamit ang pangalan ng hari. Matalinong iniharap ni Camila ang mungkahi sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa upang maiwasan ang direktang pagtutol. Hindi na ito isang simpleng personal na kahilingan. Isa na itong pag-abuso sa kapangyarihan at sa pangalan ng hari para sa pansariling kapakinabangan. Umalis si William sa Clarence House na mabigat ang puso. Habang pabalik sa Kensington Palace, patuloy siyang nag-isip. Kung nagawa ni Camila na gamitin ang pangalan ng kanyang ama para rito, mas malalim ang kanyang mga kalkulasyon kaysa sa inaakala niya. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang bagay na ito. Nang gabing iyon, ipinatawag ni William ang ilan sa kanyang pinakamalapit na tagapayo at iniutos ang mas malawak na investigasyon. Nais niyang makalap ang lahat ng email, tala ng pagpupulong, mensahe at chain of command na may kaugnayan sa mungkahi tungkol kay Laura. Bawat dokumento ay kailangang i-back up at maingat na markahan. Mabilis na umusad ang investigasyon sa ilalim ng isang mabigat at nakapipigil hiningang kapaligiran. Ramdam ni William ang pressure ng oras. 3 araw na lamang bago ang kasal. Alam niyang kung hindi niya lilinawin ang bagay na ito ngayon, isang mapanganib na huwaran ang mabubuo at magiging napakahirap ng itama ito kalaunan. Hindi lamang galit si William kay Camila. Nag-aalala rin siya para sa kanyang ama. Isang haring matanda na at mahina ang kalusugan na ginagamit ng sarili niyang asawa upang itulak ang personal nitong ambisyon. Lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi na ito tungkol lamang sa isang kasal. Isa na itong labanan upang protektahan ang integridad ng royal family. Nang makarating kay Reyna Camilla ang balita tungkol sa investigasyon ni William, agad siyang kumilos ng walang pag-aatubili. Sa kanyang pribadong silid sa Clarence House, agarang ipinatawag ni Camilla ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aide para sa isang emergency meeting. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha gaya ng dati. Ngunit sa kanyang tinig ay maririnig ang lamig at pagiging walang awa. Agad ninyong bawiin ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa pagdaragdag kay Laura. Ayusin o burahin ang bawat tala ng pulong, email at note na bumabanggit sa kautosang ito. Utos niya sa tonong hindi nagpapahintulot ng anumang pagtutol. Nagkatinginan nang balisa ang mga aide, ngunit walang nangahas na kumontra. Sa loob lamang ng wala pang 2 oras, maraming dokumento ang kinuha, binago at inayos upang ipakita na ang pagbabago ay isa lamang kusang mungkahi mula sa mga tagapag-ayos. Sa halip na manggaling kay Camila mismo, ilang mahahalagang email ang tuluyang binura mula sa sistema. Ang kapaligiran sa palasyo ay naging mabigat at tensyonado, tulad ng katahimikan bago ang isang unos. Mas lumayo pa si Camila. Iniutos niya ang agarang pagtanggal sa trabaho ng 3 mid-level staff na direktang sangkot sa pagpaplano ng pagdaragdag kay Laura. Hindi sila naging mahusay sa trabaho at gumawa sila ng mga pagbabago ng hindi kumpletong nag-uulat, pahayag niya sa pinuno ng Human Resources. Biglang natanggal ang mga empleyadong ito sa malabong dahilan na nagdulot ng kalituhan sa organizing team. Ito ang paraan ni Camila upang tuluyang linisin ang mga ebidensya. Hindi siya tumigil doon. Nagsimula siyang maghanda ng isang scapegoat scenario. Isang detalyadong dossier ang ginawa kung saan ang lahat ng pananagutan
ay inilipat sa isang senior advisor na nagngangalang Martin Hargrove. Ayon kay Camilla, kumilos daw ito ng lampas sa kanyang kapangyarihan upang makakuha ng pabor. Naghanda pa siya ng isang internal statement, isa itong personal na pagkakamali ng advisor. Lubos na walang alam ang reyna. Samantala, hindi rin nanatiling tahimik si Laura Lopez. Sa maingat na tagubilin ng kanyang ina, pinakilos niya ang ilang malalapit na kakilala upang magpakalat ng mga bulong-bulungan sa ilang social media account at sa mga bilog ng aristokrasya. Napakatusong ipinakalat ang mensahe. Si Laura Lopez ay inimbitahang dumalo sa kasal ni Peter Phillips sa isang espesyal na honored guest role. Lilitaw siya sa reception line kasama ng mga senior member ng royal family. Mabilis na kumalat ang chismis at agad itong nakaakit ng atensyon ng mga tabloid. Nagsimulang lumabas ang ilang artikulo na may mga pamagat na tulad ng anak ni Reyna Camilla, opisyal ng kinilala sa isang tungkulin sa royal family. Nagsimulang umigting ang opinyon ng publiko. May ilan na sumuporta rito bilang hakbang tungo sa modernisasyon at pagkakaisa ng pamilya. May iba namang naghinala at nagtanong kung nararapat ba ang ganoong posisyon. Dahil sa hindi direktang pressure mula sa publiko, lalo pang nahirapan ang mga tagapag-ayos na bawiin ang desisyon nang hindi nagdudulot ng ingay. Nakaupo si Camilla sa kanyang silid, nakatanaw sa hardin sa labas ng bintana, habang may ngiti ng kasiyahan sa kanyang labi. Akala niya, halos perpekto na ang kanyang plano. Kahit mag-imbestiga si William, mahihirapan itong makahanap ng matibay na ebidensya matapos malinis ang lahat. 2 araw na lamang bago ang kasal at tila pumapanig sa kanya ang lahat. Huli na si William, bulong niya sa sarili, puno ng kumpiyansa at kayabangan ang kanyang tinig. Naniniwala siyang ang pangalan ng hari at ang kanyang maingat na paghahanda ay tutulong sa kanya na lampasan ang lahat ng hadlang. Ngunit nakagawa si Camilla ng isang nakamamatay na pagkakamali. Kabilang sa mga aide na inutusan niyang magbura ng mga dokumento, ang mismong senior advisor na si Martin Hargrove, ang taong balak niyang gawing tagasalo ng sisi. Matapos ang maraming taon ng paglilingkod at dahil nagamit na rin siya ni Camilla noon, nahulaan na niya ang maaaring mangyari. Bago niya isinagawa ang utos na pagbura, palihim niyang itinago ang kumpletong kopya ng mga orihinal na direktiba, kabilang ang mga email, tala ng pagpupulong na may pirma ni Camilla, at higit sa lahat, isang 4 na minutong audio recording ng pag-uusap ni na Camilla at Laura. Nakaupo si Martin Hargrove sa kanyang pribadong apartment, nakatingin sa mga dokumento at audio file sa kanyang computer. Kitang-kita sa kanyang muka ang matinding tunggalian sa loob niya. Sa pagitan ng katapatan at katarungan, alam niyang kung siya ang pagbibintangan, mawawasak ang kanyang karera. Umapaw sa kanya ang galit at pagkadismaya, kaya gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Wala pa ring kaalam-alam si Camilla. Naniniwala pa rin siyang kontrolado niya ang lahat. Ngunit nagsisimula ng lumitaw ang anino ng katotohanan at papalapit na ang tunay na unos. Sumabog ang rurok ng tahimik na paghaharap ng 48 oras na lamang ang natitira bago ang kasal. Hindi na nakayang manahimik ni Martin Hargrove, ang senior advisor na balak gawing scapegoat ni Camilla. Nang matuklasan niyang siya ang itutulak upang akuin ang lahat ng sisi, labis siyang napuno ng galit at pagkadismaya. Matapos ang higit 2 dekada ng paglilingkod sa royal family, hindi niya matanggap na isakripisyo para lamang sa personal na ambisyon ng reyna. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mahinang ulan sa London, palihim na nakipagkita si Martin kay Prinsipe William
sa isang ligtas na lugar sa labas ng Kensington Palace. Dala niya ang isang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya, kasama ang maingat na nakaprint na kopya ng mga orihinal na dokumento. Walang paligoy-ligoy, tumingin si Martin ng diretso kay William at nagsalita. Mahal na Prinsipe William, hindi na ako maaaring manahimik. Personal na iniutos ni Reyna Camilla ang pagdaragdag kay Laura Lopez. Hindi ito kautusan ng hari gaya ng kanyang ipinahayag. Iniabot niya ang USB at mga dokumento. Agad na isinaksak ni William ang USB sa kanyang computer. Ang nakita niya ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla at matinding galit. Mga email na may malinaw na digital signature ni Camilla, mga tala ng pagpupulong na nagdedetalye sa kahilingan ng Reyna at higit sa lahat, ang mahigit 4 na minutong audio recording ng pribadong pag-uusap ni na Camilla at Laura. Sa recording, malamig at mariing narinig ang tinig ni Camilla. Laura, kailangan mong lumitaw sa posisyon ng honored guest reception. Isa itong pagkakataong hindi natin maaaring palampasin. Gagamitin ko ang pangalan ng iyong ama upang maging maayos ang lahat. Kahit tumutol si William, huli na ang lahat. Masiglang sumagot si Laura. Ina, nauunawaan ko. Kailangan nating maitatag ang posisyong ito bago magbago ang lahat. Pinahinto ni William ang recording. Dumilim ang kanyang mukha. Dahil sa galit at pagkadismaya, mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamao hanggang pumuti ang kanyang mga buko. Tumingin siya kay Martin at nagsalita sa mababa, ngunit matatag na tinig. Sapat na ang ebidensya natin. Hindi lamang ito pag-abuso sa kapangyarihan. Isa rin itong pagtataksil sa pangalan ng hari. Nang gabing iyon mismo, nagpatawag si William ng emergency meeting kasama ang kanyang pinakamataas na tagapayo. Malinaw at hindi maitatanggi ang mga ebidensyang iniharap. Ang pressure ay bumagsak kay Camilla na parang isang unos na hindi mapipigilan. Kinabukasan, direktang hinarap ni William si Camilla sa Clarence House. Pumasok siya sa silid na pilit pinananatili ang kanyang composure. Ngunit nabasa sa kanyang mga mata ang takot nang makita mata niya ang makapal na salansan ng dokumento sa mesa. Camilla, malamig at tuwirang sabi ni William, sadyang hindi ginagamit ang anumang titulo. Ginamit mo ang pangalan ng aking ama upang isulong ang interes ng iyong anak. Hindi maitatanggi ang ebidensyang ito. Sinubukan ni Camilla na ipagtanggol ang sarili, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. William, isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Nais ko lamang na mas magkaisa ang pamilya. Agad siyang pinutol ni William. Tama na! Nasa amin ang recording. Nasa amin ang mga email. Pinaalis mo ang mga tao upang burahin ang ebidensya at binalak mong isisi ang lahat sa isang inosenteng tao. Babalik ang kasal sa orihinal na plano. Sa ilalim ng matinding pressure mula kay William, kasabay ng nakakatakot na katahimikan ni Haring Charles matapos niyang malaman ang buong katotohanan, napilitan si Camilla na tanggapin ang ganap na pagkatalo. Mabilis na ginawa ang desisyon. Kinansela ang lahat ng mahalagang papel ni Reyna Camilla sa kasal. Hindi siya lilitaw sa pangunahing hanay ng pamilya o sa anumang pampublikong seremonya. Ganap ding tinanggal si Laura Lopez sa honored guest reception list. Binura ang kanyang pangalan mula sa lahat ng opisyal na plano. Ibinalik ang buong programa ng kasal sa orihinal na planong inaprubahan 2 buwan bago ang kaganapan. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng palasyo. Maraming matagal ng royal advisor ang nagpahayag ng matinding pagkadismaya kay Camilla. Malubhang nasira ang kanyang kredibilidad. Marami ang nagsimulang lumayo sa kanya sa takot na madamay
sa mga katulad na plano sa hinaharap. Nang matanggap ni Laura Lopez ang balita, tahimik lamang siyang naupo sa kanyang pribadong tahanan, nilalasap ang pait ng kabiguan matapos ang mahabang panahong paghahanda at pagsisikap. Samantala, mag-isang nakatayo si William sa tabi ng bintana sa Kensington Palace, nakatanaw sa basang hardin sa ilalim ng ulan. Bumuntong hininga siya ng may ginhawa, ngunit may malalim ding pagninilay. Naprotektahan niya ang tradisyon, ngunit ang kapalit nito ay mas malalim na bitak sa loob ng royal family. Alam niyang isa lamang itong labanan, hindi ang katapusan ng paghaharap. Magpapatuloy pa rin ang kasal ni Peter Phillips sa mainit at payapang kapaligirang orihinal na nilayon. Walang Laura sa reception line, walang Camilla sa sentrong posisyon, at hindi kailanman malalaman ng buong Britain na isang tahimik na sabwatan ang napigilan sa mismong hangganan ng tagumpay.